Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At ngayong Translasyon 2021, ang tema na ating pagninilayan ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus, marami ang nagbago at mababago sa ating pagdiriwang ng kapistahan ngayon. At narito po ang mga paalaala na dapat nating tandaan. Ngayong tayo po ay nasa new normal na mga pamamaraan ng ating pagdiriwang. Sisimulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng mga misa nobinaryo na magsisimula naman mula December 31 hanggang January 8. Lahat ng misa po dito sa Quiapo ay misa nobinaryo upang ang lahat ng deboto ay makadalo pa rin at makapasok sa loob ng simbahan na may limitadong bilang na siyang ipinapatupad ng IATF. Sa lahat ng mga debotong pupunta dito sa Quiapo, ipapatupad natin ang no face mask, no face shield, no entry. At kahit sa labas ng simbahan, panatilihin po natin na magsuot ng face mask at face shield. Magdala rin po tayo ng payong o mga panangga sa init at ulan upang maiwasan ang pagkakasakit. Kung sakasakali po na kayo po ay mayroong sakit, may nararamdaman, huwag na pong pilitin na magpunta dito sa simbahan. Manood na lamang po sa Facebook Live o online masses. Dahil sa virus, ngayong pagdiriwang ng ating kapistahan, iniiwasan muna natin na huwag munang magyapak ang ating mga deboto para makaiwas sa sakit. Upang maiwasan po ang pagdagsa ng libo-libong mga deboto dito po sa simbahan ng Quiapo, kami po ay nananawagan at humihingi ng tulong sa lahat po ng simbahan dito po sa Pilipinas o maging sa ibang mundo na magsagawa din po ng misa nobinaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno upang ang mga deboto ay sa kanya-kanyang simbahan muna magsisimba. Meron po mga lugar kung saan dadalaw ang pilgrim image ng ating Poong Jesus Nazareno at ito po ay ang mga sumusunod. Sa December 31, 2020, ito po ay dadalhin sa Hospicio de San Jose, Manila. Kasabay nito, nasa Antipolo Cathedral din ang ating Poong Jesus Nazareno. At sa January 1, ito po ay nasa San Lazaro Hospital, Manila. Sa January 2, dadalaw ang Poong Jesus Nazareno sa Manila Cathedral. Our Lady of Manaoag, Pangasinan. At sa January 3 naman, ito po ay nasa Greenbelt Chapel, Makati City. Sa San Jose Cathedral, Nueva Ecija. Sa San Vicente Ferrer Parish sa Biñan, Laguna. January 4, 2021, ang Poong Jesus Nazareno ay pupunta sa Manila City Hall. Dadalhin din po sa Mother Perpetual Health Parish, Cabanatuan, Nueva Ecija. Ganon din sa San Roque Parish, Portavaga, Cavite City. At sa January 5, ito po ay dadalhin sa Bureau of Fire Protection Headquarters sa Quezon City. Sa Katedral ng San Fernando, Pampanga. At sa San Isidro Parish, Las Piñas City. January 6 naman, 2021, ang ating Poong Jesus Nazareno ay bibisita rin sa Manila Police District. Sa Malolos Cathedral, Bulacan. Ganon din sa Santo Niño Parish, Signal Village, Taguig City. At sa January 7, ito po ay dadalhin dito sa komunidad ng Quiapo. Sa Santo Domingo Shrine naman din sa Quezon City. At sa Baclaran Church, Parañaque. At ang dalawang imahin mula January 8 hanggang January 10, ito po ay mananatili sa Santa Cruz Church at gayon din sa San Sebastian Church. Ang pagdiriwang ng ating kapistahan ngayong 2021 ay hindi lamang nakasentro dito sa Quiapo dahil ito ay magiging pagdiriwang ng buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na may deboto ng Poong Jesus Nazareno.
Ito po ay tinatawag naming localized celebration o mas pinalawak at mas pinaraming partisipasyon ng pagdiriwang. Kaya't sikapin po natin na sa bawat pagpunta ninyo dito sa Quiapo, susundin lang natin ng mabuti ang lahat ng mga minimum health protocols. Mga kadiboto, wala man po tayong prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Hangad natin ang isang mapayapa at ligtas na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya muli po, patuloy natin pagnilayan ang tema ng ating translasyon 2021. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Isang mapagpahali na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikatlong araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak,
pati ang Ama'y sasa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang sinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang Siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan.
Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pagnonobena para sa paghahanda natin sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Bagamat malaki ang pagbabagong ating mararanasan, pero lalo tigit, kailangan natin at dapat tayong magdiwang pa rin ng pagpapasalamat, pagbibigay parangal sa Poong Jesus Nazareno. Kung saan ang ating pong pinagninilayan na sinimulan natin sa taong ito ng 2021 na pinangahawakan natin ang mga salita ni Kristo na sinasabing, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Kaya nga sa bawat araw, tayo po ay ginagabayan upang mas maintindihan at maunawaan natin yung tema, yung mga salita na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Paano nga ba tayo mananatiling matatag? Paano ba tayo mas mananatiling hindi natatakot, hindi takot? Ito yung usapin at sa konteksto na kailangan tayong huwag matakot dahil tayo'y nananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Mismong si Kristo ang nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot, kakayanin natin ang anumang pagsubok na ating haharapin. Kinaya nga natin ng mga pagsubok ng 2021, ng 2020, kakayanin din natin. Pero sana po ay hindi na maulit yung mga pagkakamali ng 2020. Kaya kung atin pong babalikan, noong unang araw ng ating pagnonobena, ang paanyaya po sa atin bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay manatili tayo sa liwanag, manatili tayo kay Kristo. Kapag lumalayo tayo kay Kristo, laging magkakaproblema. Kapag lumalayo tayo kay Kristo, lagi tayong mapupunta sa kadiliman. Kahapon, ikalawang araw, sa pamamagitan ng mahal na Birheng, Ina ng Diyos, sa pamamagitan ni Maria, yung paanyaya sa atin, bukod doon sa manatili sa liwanag, at ang isang taong nananatili sa liwanag, nananatili kay Kristo, marunong magnilay, marunong mag-isip, marunong pagnilay-nilayan. Sabi nga, lahat ng narinig ni Maria na ikinuwento sa kanya ng mga pastol, lahat yan ay pinagbulay-bulayan niya. Lahat yan ay pinagnilay-nilayan niya. So napakahalagang katangian na ang mga deboto nag-iisip muna at idinadaan sa dasal ang anumang gagawin, ang anumang sasabihin para talagang maging maayos ang buhay natin. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang iyong gagawing desisyon, ang iyong gagawing hakbang. Ngayong ikatlong araw, mahalaga po itong tanong ng mga Levita, saserdote at mga Pariseyo kay Juan Bautista. Para bang, sabi po dito,
ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Bilang deboto ng Poong Nazareno, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Iba sa inyo, ilang taon na, dekada na, mula bata, tumanda na't lahat, deboto pa rin. Pero ano ang masasabi mo kapag may nagtatanong sa iyo, bakit ka pupunta pa dyan? Bakit ka pa magtitiis dyan eh? Ang hirap-hirap ng pila, makapasok lang ng simbahan, iikot ka pa, pipila ka pa. 3 oras, 2 oras ang igugugol. Buwis buhay pa kasi madidikit ka dun sa mga taong walang disiplina. Pwede kang magka-virus, pero talagang pumupunta pa rin kayo dito. Kasi gusto nyo pa rin yung panata ninyo na dapat nandito kayo lalo na sa kapistahan. So ano ang masasabi at nasasabi ninyo sa mga taong nagtatanong sa inyo? Kasi dito po, sa halimbawa ni San Juan Bautista, ikinukumpara si Juan Bautista sa mga kilalang mga propeta, sa mga kilalang mga personalidad, mga hinahangaan ito na po pwede sana niyang, wow, nakakataba naman ng puso, na ganun pala ang pagtingin sa akin ng mga tao. Pero malinaw kay San Juan Bautista kung sino siya at ano ang kanyang role na ginagampanan. Nanawa maging malinaw din sa atin. Meron tayong misyon bilang isang deboto, kaya tayo naririto. Lalo tigit sa panahon ng pandemya, kailangan palitawin. Kailangan pa, mas paningningin yung mga deboto, yung pananampalataya ng mga deboto. At kailangan natin magpahayag. Ipagsisigawan natin kung sino tayo at kung ano ang dahilan kung bakit tayo isang deboto. Sabi nga po dito, ako ay isang tinig. Ako yung tinig na sumisigaw. Tuwirin ninyo ang inyong mga landas. Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Bilang deboto, ito yung sasabihin natin sa mga tao. Nagdidebosyon tayo at ang natanggap nating salita, huwag kayong matakot, si Jesus ito at ito yung ipagsisigawan natin sa buong mundo. Huwag tayong matakot, si Jesus darating. Tutulungan tayo. So ang dahilan kung bakit tayo nandito, ang dahilan kung bakit ano at sino ka, walang iba kundi si Kristo. So ibig sabihin, ang atin pong pagdidebosyon nakabase sa pagkilala natin kay Kristo. Maraming tao po ang ayaw kumilala kay Kristo. Kaya nga, di ba, sabi sa sulat ni San Juan, na sabi, ang tumatangging si Jesus ang Kristo, yan yung sinungaling. Yan yung Antichrist. Pero yung kumikilala sa Ama at Anak, ay tatanggap, o yung tumatanggap sa Anak, tumatanggap din sa Ama, at sila'y sasa Kanya. At doon nagiging buo yung identity natin kung sino tayo at ano tayong bilang isang deboto. Hindi tayo ang bida dito. Kaya mahirap kung magbibida-bida tayo. Mahirap kung ang palilitawin natin yung mga sarili nating galing. Pag yung sarili nating galing, ay wala, payabangan talaga tayo. Kaya minsan, hindi umuubra yung mga strategy natin sa pagsugpo ng pagkalat ng virus kasi maganda yung ideas pero hindi tatanggapin. Kailangan yung ideas niya ang kailangan na mas lumitaw para siya yung bida.
Diyan tayo nagkakaproblema eh. Di ba? Okay naman eh. Pwede namang subukan, pero ay hindi. Lahat ng credit mapupunta sa kanya eh. Hindi pwede. Dapat ako yun. Kahit sa loob ng pamilya eh. Pag nangibabaw yung bida-bida, pag nangibabaw yung kayabangan, ako yata yung nakagraduate, ako yata ang doktor, ako yata ang may pera dito. Nasaan ang Diyos dyan? Kaya, pagnilayan natin ng mabuti. Kayo na nagsasakripisyo, buwis buhay na pumupunta dito, inilalagay din ninyo sa risk yung mga taong babalikan ninyo. Pero sana malinaw, nandito tayo dahil gusto nating ipaalala sa ating mga sarili, ganun din sa mga tao, na ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa, na ang dahilan kung bakit tayo nagsusurvive, ay dahil kay Kristo, dahil sa Diyos. So yun sana yung mas maintindihan at maunawaan natin para talagang magkaroon tayo ng credibility na magsabi sa mga taong huwag kayong matakot, si Jesus darating. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno, ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinili ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoon Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabandalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig na masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, binasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Bagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban
kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo, upang maging katulad ng sayo. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po ay ang replika ng imahe ng Nazareno ay nandun po sa Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Bukas, yung isa pong replika ay dadalhin naman sa Manila Cathedral mamayang hapon. So yung mga deboto na malapit po sa lugar kung nasaan yung Nazareno, kayo po ay nihikayan at inimbitahan na doon na lamang po magsimba. So muli, nasa Our Lady of Manawag at mayroon pong misa mamayang hapon na 4 p.m. at dito po sa Manila Cathedral ay 6 p.m. naman. Isang linggo na lang, sa Sabado, susunod na Sabado, kapistahan na ng Poong Jesus Nazareno. Kaya yung paunawa po, kailangan natin sundin yung mga safety protocols. Sana po maging malinaw. Hindi po kayo pwedeng magdikit-dikit. Kapag nakikita nyo pong may dumidikit na sa inyo, dumistansya na po kayo. Hindi dahil sa pinandidirihan sila, kundi gusto mong sumunod doon sa protocol kasi ayaw mong makahawa. Diba? Pag may dumidikit sa inyo, sabihan nyo na agad, distansya po. Huwag matigas ang ulo. Kasi pwede kayong magkahawaan at yung pinangangambahan nila na baka tayo po ang maging spreader ng virus, baka mangyari yan kapag pinairal natin ang katigasan ng ulo natin.
Matagal na po nating pinapatupad yung may yung social distancing simula pa nung March. Inihanda na natin ito para sa kapistahan ng Nazareno, sanay na po tayo. Kaya pakiusap po at tumihiling kami ng kooperasyon ninyo. Mapa nasa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan, panatilihin po natin yung social distancing natin para mas maging ligtas po ang pagdiriwang natin ng kapistahan. Sana po malinaw naman yun, no? Pag nagpapakumunyon, huwag na po kayong gumalaw. Kami po yung pupunta sa inyo. Pag nagbabasbas din naman ng banal na tubig, huwag na po kayong sumugod doon sa may dala ng holy water. Kami din po yung pupunta sa inyo para mas ligtas po kayo. Wala kayong COVID nang pumunta dito sa simbahan, gusto natin umuwi kayo na wala ring COVID. Ang tanging baon po ninyo ay yung mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sana po, sa mga susunod na araw, turuan natin ang bawat isa. Kasi hindi lang yung ating sarili, kundi kapakanan din ng lahat, ng nakararami, ang dapat isaalang-alang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Happy New Year po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,